Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. So eto na nga, natuluyan na etong si Kong Meow Meow. Natuluyan na po. At siya po ay pinatawan ng 60 days suspension mga kababayan. So suspendido na etong si Kiko Barsaga. Kasi naman congressman, kung ano-ano inuuna mo eh. Alam niyo, Congressman Kiko Barsaga, ang daming problema dun sa nasasakupan niyo sa Dasmariñas, Cavite. Ang dami nagreklamo sa tubig doon sa Dasmariñas, Cavite. May mga nagreklamo din na traffic, may mga kalsada na butas-butas, na kung daanan ay delikado. Ang daming problema ng Dasmariñas, Cavite. Pero, ang inuuna niyo yung national na yung mga national issue. Diba, alam nyo kung kayo, Congressman Barsaga, nag-concentrate sa inyong mandato. Kasi ang mandato ninyo, bilang congressman, kayo ang magre-representa ng inyong mga nasasakupan dyan po sa inyong lugar sa Dasmariñas, Cavite. Pero iba ginawa ninyo, kinontra nyo ng kinontra si Presidente Marcos. Kinontra nyo ng kinontra yung mga kaalyado ni Presidente Marcos. O ano-ano pinagsasabi nyo sa social media, lahat na ata, inaway ninyo eh. Lahat inaway ninyo eh. Diba, dapat ang inuna ninyo, yung inyong trabaho bilang congressman, representante ng inyong nasasakupan dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Marami ning nagagalit sa inyo kasi dapat inuuna ninyo yung tubig sa Dasmariñas. Yan ang pinaka-problema dyan eh. Kasi yung tubig dyan sa Dasmariñas, Cavite, di ba, ang humahawak niyan itong prime water ng mga bilyar. Ngayon, para may problema ata, kinukuha uli ng Dasmariñas Water District. Noong mga panahon ng Dasmariñas Water District, napakaganda po ng supply ng tubig dyan sa Dasmariñas. Ayan po yung sabi sa akin nung kakilala ko dyan. Tapos ngayon, nung pumasok itong prime water, nagka-leche-leche na. Mas marami pa ata yung walang tubig kaysa oras na may tubig. So yun po yung pinaka-main problema dyan sa Dasmariñas, Cavite. Yan sa nasasakupan ni Kiko Barsaga. Tapos yung traffic. Dyan sa may kanto ng Palapala. Oh. Diba? Laging traffic dyan. Tapos may mga lugar na lubak-lubak. Grabe, ang lalim. Ang lalim ng lubak. Pag nadaanan ng nadaanan ng nakamotor yon, sigurado, semplang. Okay lang sana kung semplang lang, kung magurgor. So, dapat, ang dami pa nga pwedeng unahin dyan sa Dasmariñas, Cavite, pero inuna neto ni Kiko Barsaga yung mga issue dyan sa national. Diba dapat, ewan ko, hindi ko, kung maintindihan dapat pala kung gusto mo national government ang banatan mo, dapat hindi congressman tinakbo mo, dapat nagpresidente ka. Kasi yung congressman, gagawa lang kayo ng batas di ba? Gagawa kayo ng batas para sa inyong mga constituents. Paano nyo pagagandahin ang pamumuhay ng inyong mga constituents? Gagawa kayo ng batas. Hindi mo naman trabaho yung banatan ng banatan itong presidente. Hindi mo naman trabaho na mag-post ka sa yung Facebook account at banatan mo kung sino man yung mga kaalyado ng presidente. Hindi naman yun ang trabaho mo eh. Di ba ang trabaho mo? Dapat pakinggan mo yung mga sinasabi ng taga Dasmariñas, Cavite at gumawa ka ng batas para kahit papaano naman maibsan yung kahirapan ng mga taga Dasmariñas, Cavite. Hindi naman nila hinihiling na yumaman sila eh. Hinihiling lang nila na kahit konti lang ay maangat naman ng konti yung antas ng kanilang pamumuhay. Imbis na gawin nyo yun, unahin nyo yun, ang inuuna nyo. Kung ano-anong post eh. Di ba? O dahil doon, anong nangyari? O di kayo po ay nasuspinde. O paano na yung mga bumoto sa inyo? Yung mga bumoto dito kay Kiko Barsaga, kamusta kayo? Okay lang ba kayo? Sa tingin nyo ba, yung boto ninyo sulit dito kay Kiko Barsaga? Na ang dapat inuuna ay kayo.
na dapat ang inuuna ay kapakanan ninyo. Pero ano inuuna nito? Inuuna yung pagbanat kay Marcos, inuuna yung pagbanat sa mga kalyado ni Marcos. Di ba? Sabi niya, bayani raw siya, gusto niya maging bayani. Handa niya raw ibigay ang kanyang buhay para sa bayan. Dapat nagsundalo na lang. Di ba? Gusto mo pala ng ganun eh. Di sana nagsundalo ka, lumaba ka sa gera, pagtanggol mo Pilipinas. Pero hindi eh. Congressman po kayo eh. Di ba? Ano ba mandato ng congressman? Gagawa kayo ng batas para sa inyong nasasakupan. Hindi yung mag-post ang post sa Facebook at banatan ng banatan kung sino-sino mga trip nyong banatan. Parang trip-trip na lang eh. Lahat-lahat binabanatan eh. Oh, ano nangyari ngayon? Sumobra. Sabi nga nung pinsan mo eh, kung totoong pinsan eh, ito si Nino Barsaga. Oh. Di ba binabanatan, minumura to ni Nino Barsaga kasi nga, bakit yun ang tinatrabaho mo? Dapat inuuna mo yung kababayan mo dyan sa Dasmariñas. Sinabihan pa tong siraulo. May tiniling sa utak. Mismo si Nino Barsaga yung nagsabi nun. Diba? Mali yung eh. Dapat inuna niyo po muna yung constituency niyo sa Dasmariñas. Ngayon, paano ngayon yan? Wala nang congressman ng Dasmariñas. Ewan ko kung sino yung caretaker. Kasi di ba, pag may nasuspinde, may mag-caretaker dyan. Oh. Tapos pag may nag-caretaker, babanatan nyo ng babanatan. Di ba? Katulad dati, nung namatay si Congressman P.D. Garzaga, ang naging caretaker ay si Martin Romualdez. Oh. Ayun ang mga panahon na, hindi naman nag-iingay kay itong si Kiko. Ngayon lang nag-iingay. Sabi, ang dami raw kinunakot, dami raw pinaggalawang kalokohan ni Martin Romualdez nung siya ay naging caretaker diyan sa Dasmariñas. So, hindi ko maintindihan. Bakit yun ang itinatrabaho ninyo na hindi naman po yun ang inyong mandato? May mga panahon na dapat banatan nyo po yung national government pero hindi naman po sa lahat ng oras. Diba? Oh, ano nangyari sa'yo ngayon? Iyak-iyak ka. Iyak-iyak tuloy. Iyak-iyak tuloy ito si Kiko Barsaga. Suspended. Oh. Sa botong 249. Grabe, halos lahat gusto ka talagang suspindihin, no? Majority 249. 249 yung bumoto na ikaw ay masuspinde. Di halos lahat ng mga kasamaan mo gusto ka talagang suspindihin. Ibig sabihin, hindi sila sang-ayon doon sa ginagawa mo. Yung 5. Yung 5, abstain ata ito. O no? No ang boto nito, no. Yung 5. Yung 11 ata ang nag-abstain. Di ba? 249 yung bumoto ng yes na suspindihin si Kiko Barsaga. 5 po yung no. At 11 po yung abstain. Yung hindi nag-yes, hindi rin nag-no. Ito, inadapt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Ethics and Privileges na patawan ng 60-day suspension si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Giit ng komite sa report, guilty ang kongresista ng disorderly behavior dahil sa kanyang social media post. Biruin mo, masususpindi ka dahil sa social media post mo? Di ba parang ang babaw. Parang ang babaw. Pero meron kasing basihan eh para suspindihin ka kasi sumobra ka na dun sa mga post mo. Minsan nga may mga banat na mali-mali naman eh. May mga banat na sablay. So, ayan, guilty. Dahil kakapost sa social media. Kaya wag kayo post sa social media. Lalong-lalo na kung yung post niyo para kayong may saltik. Ha? Oh. Walang matatanggap na sahod si Barsaga habang suspendido. Wala yan. Kahit wala sahod dyan. Yaman-yaman yan eh. Magkano sahod ng congressman? 300,000. Wala, kayang-kaya yan ni Kiko Barsaga. Yayamanin yan eh. Mayaman ng Barsaga. So wala lang yan.
Yung sweldo yan, wala lang yan. Walang issue yung sweldo na yan. Ha? O, binigyan din siya ng stern warning na maharap siya sa mas mabigat na parusa kung mauulit ang naturang disorderly behavior. Ay natasan din siyang tanggalin ng ilang social media post. Meow. Ayan po si Meow Meow. Umiiyak po. Oh, di ba? Duray mo, matatanggal ka. Masususpindi ka dahil sa mga post mo. Dapat kasi, inuna mo yung trabaho mo bilang congressman. Hindi yung inuna po yung mga pagpo-post-post. Alam nyo kasi mga kababayan, marami akong naririnig. Gusto na itong sumikat eh. Gusto niyang makilala, gusto niyang talagang sumikat siya sa social media. So kahit negative yung ginagawa niya, nagagalit sa kanya ibang mga kasamahan niya, okay lang sa kanya kasi kahit negative pa yan, publicity pa rin yan. Makakatulong pa rin siya para makilala siya. O ngayon, tingnan niyo, bilib na bilib mga didilis dito. Di ba? Nakakilala siya ng mga didilis. Tuwan-tuwa mga didilis sa kanya. Dahil sa pinaggagawa niya. Bagamat marami nagagalit, marami rin na natutuwa. So, ayun ang ginawa niya. Pero sayang eh. Sayang kasi yung mga umaasa sa'yo, yung binoto ka bilang congressman, para tulungan mo sila, paano ngayon yan? Wala. Diba? Pero mo sususpindihin ka? Dahil lang sa mga Facebook post? Napakababaw. Pero wala eh. Wala tayong magagawa eh. Kung ano-ano kasi pinagpo-post na ito eh. Ha? Ito mga kababayan, merong post dito, sabi survey daw, survey. Sapat na ba ang 60-day suspension as penalty para kay Kong Meow Meow? O dapat tinanggal na lang siya bilang congressman? Marami nagagalit sa'yo. Ha? Binigyan ka ng suspension 60 days. Pero yung gusto ng iba, dapat hindi daw 60-day suspension, dapat daw tinanggal ka na lang ng tuluyan. Oh. Ha? May survey oh. Approve daw kung sapat na ang 60-day suspension at i-heart daw kung kulang dapat tinanggal na lang. Ano ang sa survey, sino ang nananalo? Tingnan nga natin. 100 o 1,400 po ang naka-heart. Ibig sabihin, dapat tinanggal na lang daw si Kiko Barsaga. At yung 388 naman, ito yung nagsasabi na okay lang daw sa kanila yung 60-day suspension. At yung 38, natatawa lang. Ayan mga kababayan. So, mas marami po talaga ang gusto dapat tinanggal na lang. Kulang daw yung kulang daw yung parusa. Dapat daw tuluyan ng tinanggal bilang congressman itong si Kiko Barsaga. Hindi daw sapat yung 60 days. Ayan. At ito yung yung kanyang huling speech bilang congressman bago siya masuspinde. Hindi na nga siya pinatapos magsalita eh. Hindi na siya pinatapos mga kababayan eh. Panoorin natin ito nangyari diyan sa sa House of Representatives. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept Testing. Ano ba naman? Ba naman to si Kiko Barsaga talaga? Ano yun? May testing pa? Dapat diretso na sa mic. At may testing pa? Ano ba naman to si Kiko? Talaga halata tuloy na na may nasablay talaga eh. Mga may tama talaga sa utak to eh. Pakinggan natin Kiko Barsaga. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, testing. I wholeheartedly accept the decision of the committee, but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people for us to stand down now. Whatever punishment may fall upon me and others who stand against this president who has lost his constitutional mandate, observing the Mr. people is Speaker, inconsequential point of in order. relation to the amounts of lives Mr. Speaker, and point of futures order. that will be saved when Majority President Leader. Marcos leaves Malacanang. It took the deaths and imprisonment Point of order, Mr. Speaker. to bring Marcos Sr. to Point of order, Mr. Kiko Barsaga is hereby recognized. Okay, so yan mga kababayan. Hindi na pinatapos si Kiko Barsaga.
Kasi kung ano na naman sinasabi. Alam nyo, sayang talaga eh. Sayang yung boto ng mga taga Dasmariñas eh. Kay Kiko Barsaga. Dapat, meron kayong choice eh. Meron kayong di ba pinagpilian. Konting-konti lang lamang ni Kiko Barsaga doon sa kalaban niya eh. 30,000 lang ata ang difference eh. Sayang. Sayang yung boto. Kung napunta doon sa isa, sigurado kahit papano, may ginagawa yung congressman ninyo at tumutulong sa inyo. Binoto nyo si Kiko Barsaga. Ano ginagawa? Binabanatan si Marcos, binabanatan ng presidente, binabanatan ng mga kaalyado, kung sino-sino binabanatan, binabanatan Senate President, binabanatan kung sino. Hindi yun ang trabaho niya eh. Pero yun ang binoto nyo, di sorry kayo. Kasalanan din ninyo eh. Ngayon wala na kayong congressman. Sino papalit? Tapos kung may papalit man, magiging caretaker, babanatan din ni Kiko Barsaga. Malangya. Ayan, sigurado, wala na siya sa kongreso, suspendido, walang sweldo. Malamang sa malamang, babanat ang babanat to sa social media na, mas lalo. Mas lalo siyang babanat. Ito nga di ba? Banat na naman siya kay Marcos, kung ano na naman sinasabi niya. Kahit siya pinagbutuhan na masuspinde. So, hindi titigil to si Kiko Barsaga, hindi titigil to. Kasi may warning na eh. Pag tinuloy mo yan, kung ganyan pa rin ang ginawa mo, mas malala pa ang magiging parusa sa'yo. Ay, tumigil. Kaya malamang sa mga susunod pa na araw, makikita niyo yung mga posito mas matitindi pa. Hindi na siya mababalik sa kongreso kapag ganyan. Goodbye congressman kapag ganyan. Di ba? Ito, mga kababayan, ito yung details po Ito yung detalye ng pagkakasuspinde kay Kiko Barsaga. Ito mga kababayan, ano ba nangyari dyan? Inanunisyo kahapon, December 1, na may 60 araw siyang suspension matapos ma-declare siyang guilty of disorderly behavior. Dahil sa mga social media post niya, tinuturing na offensive, malicious at may tendensiyang incite public distrust sa gobyerno at sa Kamara. Sa botong plenaryo, 249 ang pabor, 5 ang tutol at 11 ang abstain para ipatupad ang suspensyon. Bilang bahagi ng parusa, hindi siya tatanggap ng sahod at allowances habang nasa suspensyon at inutusan na tanggalin ng 24 na post na naging basihan ng reklamo sa loob ng 24 oras matapos ang pagpapatibay ng resolusyon. So 24 pala yung post na pinatatanggal at dapat tanggalin niya immediately. Bakit siya sinuspinde? Ayon sa House Committee on Ethics and Privileges, may paglabag si Barsaga. Saan? Section 141A, Rule 20 ng mga panuntunan ng Kamara, Rules of House of Representatives, kaugnay ng disorderly behavior. Section 4C ng RA 6713, ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Partikular na nakasaad na ang mga post niya ay reckless, offensive, and irresponsible at nakakasira sa dignity, integrity, at reputasyon ng Kamara bilang institusyon. Ayan. Ito pa. Ito pa yung konteksto at iba pang kaugnay na aksyon. Hindi lang suspension. Okay, ito yung mga nangyari sa kanya. Ito kasi yung huli suspension. May mga iba pang nangyari sa kanya. Noong Oktubre 2025, tinanggal siya bilang reservist ng Philippine Army. Dahil sa mga social media posts na hinikayat umano ang mga sundalo, police, reservist na makilahok sa protesta laban sa pamahalaan. Ito pa, may kasong isinampa rin laban sa kanya sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detention Group o PNP-CIDG para sa umano'y inciting to sedition and rebellion kaugnay ng mga naganap na karahasan sa protesta noong September 21, 2025. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Sa susunod na 60 days, hindi makakalahok si Barsaga sa plenaryo, komite o opisyal na gawain ng Kamara at mawawala rin ng sahod, benepisyo habang suspended. Dapat i-delete ang mga social media posts na naging basihan ng kaso. Maliwanag na ang Kamara ay nag-apply ng internal rules at ethical standards laban sa mga membro. Ibig sabihin, may limitasyon ang ipapatupad na free speech para sa mga kongresista.
Lalo na kung may pananalita silang minarkahang irresponsable o nakakasira sa reputasyon ng institusyon. Ayan mga kababayan po, ang detalye ng pagkakasuspinde kay Kiko Barsaga. So goodbye, Kong Meow Meow. Pahinga ka muna. 60 days, baka may masmasan ka. Ha? Ito, basahin lang natin ilang comments dito ha. Sabi dito, pwede naman mag-post ng grievances basta not to direct name. Generally, posting lang. Yan ang freedom of speech. Pero pag direct insult, accusing without concrete evidence, dishonoring someone, yan ang bawal. Oh. Ha? Ito nga oh. Sabi oh, suspension lang. Dapat dismissal yan, kasiraan yan ng Congress. Oh. Ito pa oh. Dapat lang, kung pwede nga, tanggal na lang ng tuluyan dahil nakakasama sa imayan ng Kongreso ang mga ganyang klaseng asal. Oh, kulang pa yan. Dapat tanggal. Ayun, gusto ng mga netizens, tanggalin eh. Oh. Oh, meron pa dito. Buti nga sa'yo. Oh. Meow meow, you ask for it. Hallelujah. Deserve. Congratulations, meow meow. Halos lahat eh oh. Halos lahat ng comment dito, deserve mo. At tuwan-tuwa sila sa pagkakasuspinde kay Kiko Barsaga. Kasi yun nga sir eh. Sir Kiko Barsaga eh. Mali po kasi. Dapat po kasi talaga, inuunan nyo yung trabaho ninyo. Yung mga banat na ganyan, yung mga banat nyo sa national government, pwede naman gawin yan ng ano eh. Huwag naman yung araw-araw. Ginawa nyo araw-araw eh. Parang yun na yung naging trabaho nyo eh. Magpo-post kayo ng paninira sa gobyerno eh. Paninira sa kung kani-kanino mga tao. Tapos nananawagan pa kayo na mag-aklas. So, sayang. Sayang yung boto sa inyo na dapat nag-concentrate kayo dun sa inyong mga constituents dyan sa Dasmariñas, Cavite. Pinabayaan ninyo eh. Inuna nyo yung inyong, hindi ko alam eh kung ano ang purpose nito, ang layunin nito, kaya ganyan. Baka, yun nga, baka gustong magpakilala, sumikat, dahil balak pang tumakbo sa mas mataas na posisyon. Sabi nga niya, tatakbo siya presidente. Wala. Sablay na nga yung Sara Duterte, sablay ka pa rin. So, ilan po mga kababayan? Napatawa ng 6-day suspension si Kong Meow Meow. Walang sahod, hindi na siya pwede muna sumama sa plenaryo. Walang gagawin kundi mag-post na lang na mag-post niya sa Facebook. Abangan po natin yung kanyang mga post niya sa Facebook. Sigurado po. Ayun ang gagawin niya. Wala siyang trabaho eh. 'Di ba? So, ilan po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Ito ay sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.